Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tungake, shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nakikita ang mga sundalong ito na parang mga tigre at lobo, hindi pa banggitin na ang mga batang ito ng pamilyang Pei ay hindi pa nakakita ng ganoong nakakatakot na eksena, kahit na ang mga ordinaryong babae ay hindi pa ito nakita. Isang grupo ng mga kababaihan ang sumigaw sa takot sa lugar, o siya ay umatras muli, o nahulog sa lupa sa lugar, magar-algal at takot. Tigilan mo nga ako, galit na sigaw ni Peigo, kahit na wala siyang dalang armas. Bilang padre de pamilya, tiyak na tatayo siya sa harap ng kanyang pamilya sa kritikal na sandali. Sa marahas na sigaw ni Peigo, ang makapangyarihang enerhiya ay direktang kumalat, hindi lamang niyanig si Peihu at ang iba pang pamilya ni Pei, kundi direktang niyanig din ang mga sundalong sumugod. Agad namang natigilan ang isang grupo ng mga sundalo. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang aking pamilya Pei, lampasan mo muna ang katawan ng matanda. Malamig na bamantong hininga si Peigo. Bagamat wala siyang armas sa kanyang kamay, at kahit na si Peigo ay napapaligiran ng marami, tulad ng isang nakulong na hayop, ngunit sa kanyang pagharang, wala ni isa sa mga baliw na sundalo na sumugod saglit ang talagang nang ahas na umabant ng kalahating hakbang. Patriarch Pei, napakalakas na opisyal. Marahan na ngumiti si Zhou Yanshua at naglakad papunta sa harapan ng mga sundalo. City Lord Zhou, ang pagpatay ng mga tao ay isang tangulang sa lupa. Ngayong araw ay nanalo ka, walang masabi si Pei, ngunit hindi na kailangang maging napakahiya. Malamig na sabi ni Peigo. Patriarch Pei, bakit hindi mo kailangan? Ikaw at ako ay nagsanib puwersa, at ang pag-atake ay dapat bumagsak. Ito ay napagpasyahan ng maaga. Gayunpaman, nang tumalikod ka sa labanan, ang ating hukbo ay nabigo sa pag-atake sa lungsod, at hindi mabilang na mga kapatid ang namatay ng hindi inaasahan. Malamig din na sagot ni Zhou Yanshua. I'm waiting for my brother to be dead, and there is no other possibility of surviving. It seems very reasonable to sacrifice your group of women from the Pei family, right? At saka, mga masasamang pang-iinsulto lang sila. Kaya naman ng kapatid ko, mawala ang lahat sa buhay. Mga kapatid, sabi mo diba? Malakas na tanong ni Zhou Yanshua. Patayin, patayin, patayin. Ang mga general sa likod ay napasigla at sabay-sabay na sumigaw. Ngumiti si Zhou Yanshua, bahagyang gumalaw ang kanyang kamay, kumuha ng isang pirasong papel, at tumingin kay Peihu, Mr. Pei, noong nasa daan ka pa lang, ibinigay na sa akin ng iyong mga crony ang listahan ng daang tao, at ako ngayon, ikaw lang kung kailangan mong hawakan ang piraso ng papel na ito, maaari kang umalis ng ligtas mula sa anumang gate ng lungsod. Nang makita ang piraso ng papel, halatang gustong gumalaw ni Peiho, ngunit nang makita niya ang kanyang ama sa kanyang harapan, nag-alinlangan siya sandali. Humph! Malamig na ngumiti si Peigo, no wonder you betrayed the secret place of your family. It turned out that you were someone else's lucky. Ha 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 ha! What a joke! My dignified son of the Pei family, ang magiging pinuno ng pamilyang Pei, sa totoo lang, handang maging taksil at alipin. Ang mga salita ni Peigo ay tumusok sa puso ni Peiho na parang tinak. Ang posisyon ng padre de pamilya ang tanging paniniwalang iginiit niya matapos niyang mawala ang lahat ng karangalan at kahihiyan. Hindi niya pinahintulutan si Peigo na sabihin iyon sa kanya, at agad na galit na sinabi, may mukha ka pa ring pag-usapan ang tungkol sa akin. Wala akong magagawa. Gusto mo bang ilibing ang matatag kong pamilyang Pei na tulad mo? Nahihiya ka bang pag-usapan ako? Hindi mo man lang iniisip. Tumalon ka, sira ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, pati ang pangunahing lungsod ay sira, lahat ng ito,
kasalanan mo ang lahat, wala itong kinalaman sa akin. Galit na natapos na uminom si Peiho, at sa sumunod na segundo, ang mga crony sa tabi niya ay nagmamadaling tumalon. Tama. Peigo, walang hiyang matandang lalaki, pinupunasan lang ng anak ang iyong puwet at nililinis ang kalat para sa iyo, ikaw ay better off. Nagpapanggap pa na mayabang dito, ba? Kung kaya mong panatilihin ang 100 tao, palagi kang mananatili ng 100 tao. Gusto mo bang bayaran ng lahat ang walang kabuluhang pagpili mo, Peigo, at mamatay? Peigo, ang pamilya Pei ay nawasak sa iyong mga kamay, tandaan mo ito. Malamig na sumangot ang ikapitong prinsesa, nagtatago tayo sa isang tagong lugar, at mayroong 3 o 400 tao. Kung ikukumpara sa tinatawag na 100 tao, tila mas marami ang mabubuhay, tama. Gumagawa ka ba ng ganoon, isang masamang dahilan para tretuhin tayong lahat bilang tanga-pinino? Isang grupo ng matatanda, gusto ko talagang tanungin ka, nasaan ang iyong mukha? Ang mga crony na iyon na aktibo pa rin ngayon ay natigilan at hindi nakapagsalita, at hindi napigilan ni Peiho ang kanyang mukha, dahil ang sinabi ng ikapitong prinsesa ay totoo nga. Okay, hindi ako interesadong makinig sa kalokohan mo, Mr. Pei, ipapadala ko ang 4 na master para tulungan ka. Kung gusto mong makuha ang listahang ito, ipagpalat mo sa ulo ni Peigo. Nang mahulog ang mga salita, naghagis si Zhu Yanxuan ng mahabang espada at inihagis ito sa harap ni Peiho. Si Peiho ay pinagpapawisan ng malamig sa kanyang noo, nakatingin sa mahabang espada sa lupa, siya ay sobrang kinakabahan na ang kanyang katawan ay nanginginig. Kung tutusin, siya ay kanyang sariling ama. Kung gusto niya itong patayin gamit ang sarili niyang mga kamay, isa siyang tao, at hindi niya ito magagawa ng ilang sandali. Gayunpaman, kung hindi mo papatayin ang iyong ama, hindi mo makukuha ang listahan, at natural, hindi ka mabubuhay nang wala ang lungsod na ito, at hindi mo mabubuhay ang buhay na ito. Guro, patayin si Peigo. Oo, hindi mo kailangang makaramdam ng anumang pagkakasala, huwag mong kalimutan, ang sitwasyon natin ngayon ay dahil sa katangahan niya. Kung hindi siya tumalikod at makasakit ng iba, ano ang gagawin ni Han Sanchen? Paano ang pamilya ngayon? Pinatay mo siya para lang mabayaran ang masasamang utang para sa pamilya Pei, na isang magandang bagay. Oo, biyaya din ng mga tao sa syudad ko, anak, gawin natin. Ang isang grupo ng mga crony ay patuloy na humihimok sa kanilang mga tainga. Peiho, ang lakas ng loob mo. Galit na sumigaw ang ikapitong prinsesa at dirdiretsong humakbang sa harap ni Peigo, bagaman medyo mapanganib ang pangunahing lungsod, kasalanan ba talaga ng aking ama? Huwag mong kalilimutan, ikaw ang nagpabiye sa iyong mga tungkulin, at naging sanhi pa ng pagkasira ng pintuang bayan ng lungsod at pinalalim ang kalaban. Ikaw, ang bagong ulo ng pamilya, ay dapat na managot. At saka, siya ang iyong ama, gusto mo bang patayin ang iyong ama? Panipi, nakikita na ang ikapitong prinsesa, na kadalasang hindi niya pinapansin, ngayon ang pinakamatapang na tumayo upang protektahan siya, habang ang anak na pinakamahalaga niya ay papatayin siya ngayon, at may halo-halong damdamin si Peigo. Mali ba siya? Baka nagkamali talaga siya. Ngunit ang mas nakakatakot, natatakot ako na ang sarili kong mga mata ang kumikilala sa mga bata at anak na babae. Ay, hindi nakaimik si Peiho. Master, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang ikapitong prinsesa ay malinaw na isang salot. Huwag mong kalilimutan, malaki ang kredito niya sa pagdadala ng Aaron. Sa tingin ko ay malinaw na papatayin ng bruhang ito ang aking pamilyang Pei. Tama, patayin mo muna si Peigo, at pagkatapos ay patayin ang babaeng demonyong ito para aliwin ang mga sundalong namatay sa aking lungsod, anak, utos, at sasama ako sa iyo sa pagpatay sa kalaban. Ang lahat ng mga crony ay gumawa ng isang hakbang, at ang mga ngipin ni Peiho ay nagsara. Oo, ang lahat ng iyong mga multo ay mayroon ngayon, patayin, 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 patayin ako. Nang bumagsak ang mga salita, diretsong pinulot ni Peiho ang mahabang espada sa lupa, at may dugong pulang mata, pinatay niya si Peigo at ang ikapitong prinsesa. Ang mga crony sa likod niya ay hindi nang ahas na maging walang ginagawa, at tumugon ng sunod-sunod, direktang kinubkob sila. Sa ilalim ng mga mata ni Zhu Yanxua, ang 4 na master ay agad na lumapit kay Peigo. Para sa isang oras, sa lugar ni Peigo,
ang kalaban ay agad na sumabak sa isang labanan sa pagkubkob. Binantayan ni Peigo ang ikapitong prinsesa sa likuran niya. Nang papalapit na ang sakuna, alam niya kung sino ang taong dapat niyang maging malapit at higit na pagkatiwalaan. Ngayon ay kitang-kita na niya ang kanyang anak. Kahit kinubkob siya ng maraming tao, binalak niyang huwag na huwag siyang sasaktan kahit na ipinaglaban niya ang kanyang buhay. Sa loob ng ilang sandali, sa looban sa harap ng tarangkahan ni Pei, may mga sigaw ng pagpatay, at ang mga espada, mga ilaw, mga espada at mga anino ay hindi tumigil. Aso kagat ng aso. Sa panunood ng pag-aaway ng pamilya Pei, si Zhu Yanxue ay hindi nagpakita ng simpatiya, tanging walang katapusang pangungutya. Ito mismo ang gusto nilang makita. Ngayon, bagamat huli na ang drama, dumating na rin ito sa wakas. Bagamat mabangis si Peigo, nahaharap sa pagkakasalubong ng apat na Panginoon, hindi niya ito magagawa. Bilang karagdagan, si Pei Hu ay napakalakas na. Bagamat natatakot siya kapag kaharap niya ang kalaban, papatayin nito ang kanyang ama. Hindi malambot ang kamay, ang bawat espada ay naglalayong patayin si Peigo. Ngayong nakapagdesisyon na siya na gawin ito, si Pei Hu ay ayaw mag-iwan ng anumang salita, at natural na dapat niyang gawin ang kanyang makakaya. Ang kaawa-awang si Peigo, na namamayani ng ilang sandali, ay nahaharap sa ganoong sitwasyon. Bilang karagdagan, kailangan niyang alagaan si Xiaoqi sa likod niya. Pagkatapos lamang ng 10 minuto, natatakpan na siya ng mga galos. Tulad ng matandang hari ng leon sa grupo ng mga leon, pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng pagkubkob ng ilang batang lalaking leon, dahan-dahan siyang naglakad pababa sa altar at dahan-daang namatay. Ama, ang ikapitong prinsesa ay binantayan sa kanyang likuran, ngunit nang makita si Peigo na puno ng dugo, napasigaw siya sa kalungkutan. Ang mga nakarinig sa kanyang tinig at nakakita sa pagkakahawig ng kanyang ama ay hindi makatiis na masaksihan ang trahedya sa panahon ng pagkubkob, at lahat sila ay napalingon sa isang tabi. Biglang may sumigaw na nakakatuwang. Sa mga babaeng miyembro ng pamilya, pinangunahan ng panganay na prinsesa ang isang grupo ng mga kababaihan para sumaklolo. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kinaya ang Panginoon ng pamilya na pinahirapan at pinatay ng ganito. Gayunpaman, hindi natarante si Zhu Yanxue, at tumingin sa mga sundalo sa tabi niya, napakaaktibo ng mga babae, ano pa ang hinihintay mo? Nang bumagsak ang mga salita, naunawaan ng mga sundalo sa ilang segundo, at sumugod na parang asong baliw. Nang magkabanggaan ang mga lalaking sundalo at babaeng kamag-anak, walang tunog ng labanan na gaya ng nakagawiyang labanan sa pagitan ng mga armas, kundi ang nakakalokong tawa ng mga sundalo. Ang mga babaeng kamag-anak na nagpunta upang subukang iligtas si Peigo ay hindi lamang sumugod sa pagkubkob, ngunit direktang itinapon pababa ng isang malaking bilang ng mga sundalo habang sila ay nasa panlabas na bilog. Pagkatapos noon, natural na ang mga sundalong nangangagat at nangungulit na parang lobo. Ang mga babaeng kamag-anak ay nagpupumiglas at umiyak, ngunit ito ay malinaw na ang epekto ay halos balewala. Miss, anong dapat kong gawin? Sa likod ng mga babaeng miyembro ng pamilya, nagmamadaling lumapit ang ika-6 na prinsesa. Ang panganay na prinsesa ay malamig na tumingin sa harapan, ang kanyang mga kilay ay nakakunot, ang kanyang mga mata ay balisa. Siya ang nagsimula sa manugang. Maagang namatay ang kanyang ina. Sa harem na ito, karamihan sa mga prinsesa ang may huling say. Bilang panganay na babae, syempre hindi niya kayang panoorin ang kanyang ama na kinakatay at nananatiling walang pakialam. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga babaeng kamag-anak na pinadala niya ay hindi lamang makakatulong sa anumang bagay, ngunit itinulak din ang mga babaeng kamag-anak sa bangin ng dyablo. Siya ay mahusay sa pamamahala ng mga gawain ng harem, ngunit siya ay talagang walang karanasan sa pagmamartsa at pakikipaglaban. Ate, mag-isip ka. Nang makitang parami ng parami ang mga babaeng kamag-anak na napapaligiran at pinapahiya ng karamihan, na may mga piraso ng damit na lumilipad na parang confetti, napaluha ang ika-6 na prinsesa. Not to mention na ito ang mga kapamilya nila, kahit mga ordinaryong babae ay hindi matitiis na makita. Ito ay simpleng impyerno sa lupa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umiling ang panganay na prinsesa, puno ng kawalan ng magawa. Mukhang sandali na lang masisira ang pamilya ko, Pei. Kayo at mga kapatid ko, simula ngayon, kayo na lang ang makakarating sa inyo.
Kung may makikilala kayong babae sa isang kuwebo sa hinaharap, hindi nyo na dapat malaman, isa't isa, at iligtas ang isa't isa ng ilang mukha. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang pumikit ang panganay na prinsesa, tinatanggap na ang wakas. Ang iniinsulto, o kahit na insulto ng sobra, ay mamamatay. Kung ikaw ay mapalad na mabuhay, naniniwala ako na ang sinumang babae ay mas mahusay kaysa sa kamatayan, ngunit ito ay isang walking dead lamang. Sa puntong ito, hindi na makilala ang isa't isa, hindi na binabanggit ang nakaraan, marahil, ay ang huling paggalang sa pagitan ng mga kamag-anak. Nang makitang ganito ang panganay na kapatid na babae, ang iba pang 5 prinsesa ay napaluha at nagkatinginan ng masama. Alam din nila kung ano ang ending. Nakakalungkot lang na sa mga panaginip na iyon, sa mga kaisipang iyon, ang paghahanap ng isang mabuting asawa at paggugol ng isang magandang buhay na magkasama ay isang sirang bula kung tutuusin, hindi dapat banggitin, ngunit napaka-ironic din. Ang mga babaeng miyembro ng pamilya ay napahiya at umiyak ng malakas. Sa wakas, hindi na nakatiis ang ilang lalaking sundalo at gusto silang iligtas ng sunod-sunod. Gayunpaman, marami sa mga taong ito ang hindi pa man lang dumarating at sumugod, at nabaril na sila ng mga busog at palaso ng mga sundalong nakapalibot sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Sa loob ng ilang panahon, walang anumang solemne sa orihinal na maluwalhating City Lord's Mansion, ngunit ito ay isang brutal na eksena ng pagpugot ng ulo ng isang babae at pagpapahiya sa isang babae. Si Peigo ay malubhang nasugatan, ngunit sa oras na ito, wala siyang intensyon ng pag-urong sa lahat. Sa halip, na-maximize ang kanyang intensyon sa pakikipaglaban. Bilang padre de pamilya, paano niya masaksihan ang mga babaeng kamag-anak niya na sama-samang pinapahiya sa sikat ng araw? Pulang dugo ang kanyang mga mata, at sumigaw siya ng malakas at malapit ng sumunggab doon. Siyempre, pagkatapos magmadaling lumabas ng ilang hakbang, nanggigigot na ni Peiho ang kanyang mga ngipin at nilaslas ang kaliwang binti ni Peigo. Boom! Nang mawala ang lakas ng suporta sa kanyang kaliwang binti, napaluhod si Peigo sa lupa ng may putok. Malinaw, ang kutsilyong ito ay halos ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Puff! Puff! Ang kawalan ng balanse ng katawan ni Peigo ay natural na ang pinakamahusay na oras para makabawi sa kutsilyo. Ang ilan sa mga crony ni Peiho ay hindi man lang nanlambot, at nilaslas ng kutsilyo ang kanyang kanang binti, at paulit-ulit na nilaslas ang kanyang braso. Boom! Ang isa pang martilyo ay tumama ng malakas sa likod ni Peigo, kaya diretsyong bumagsak si Peigo sa lupa at hindi na makatayo. Siyempre, si Peigo ay walang kahit katiting na pakiramdam ng katiyakan. Pilit niyang ainalalayan ang kanyang katawan, at nanginginig ang kanyang mga kamay dahil dito. Sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, na may mahabang mantsa ng dugo, kinaladkad niya ang kanyang katawan at sinubukang gumapang patungo sa mga babaeng kamag-anak. Nakita rin ni Peiho, na pumatay sa pulang mata, ang paghihirap ng babaeng pamilya doon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, naglakad sa likod ni Peigo sa ilang hakbang, itinaas ang kanyang mahabang espada at itinutok ito sa likod ng leeg ni Peigo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!